The 2025 elections were nothing short of intense and colorful. Now that the election dust is starting to settle, let's revisit one of its more interesting angles: the athletes who stepped off the court, out of the ring, and into the political arena. More than 20 former sports personalities ran for various positions: senator, mayor, congressman, and even party list representative. Athletes from basketball, boxing, taekwondo, and other popular sports in the country threw their lot into the political fray. What is it about politics that continues to draw our athletes to seek public office, and would they be effective politicians? We spoke with veteran sports scribe, former sports editor and analyst, Mr. Al S. Mendoza, to get his insights. To date, majority of the sports personalities came from basketball, and Mendoza has this to say about these players who jumped from the hard court and into the political arena. Well, unang-una kasi basketball ang number one game natin sa Pilipinas. Yan ang number one pastime ng Pilipino. So marami talagang basketballista na naengganyo pumatok sa politics. Halimbawa na lang, si Robert Jaworski na retired na, naging senador. Dulo pa rin ang bayan na gano'n ng mga botante, si Robert Jaworski. Si Fred Webb na basketballista rin, naging senador din. So, gano'n talaga yung mga basketballista na kaya pumapasok sa politics. Tatagumpay naman sila dahil sa walang-una, sikat sila. Dahil sila mga basketball. Basketball ang number one sport ng Pilipinas. Alam mo, ang politics, parang basketball yan eh. May nananalo, may natatalo. Yung mga basketballista mahilig sa challenge sa mga yan eh. So gusto nilang manalo, gusto nilang masubukang manalo sa politics. Parang basketball game, may nananalo, may natatalo. So yun yung ika nga magnet ng politics. So subukan ng basketballista na pumasok sa politics para lang masubukan kung kaya nilang manalo. Mendoza further shared what he sees as motivation by basketballistas who transitioned to politics. Well, yung pagsisilbi sa taong bayan, second ko na lang yan eh. Hindi yun talagang nasa puso nila yun eh. Kunwari na lang yun. Kunwari magsisilbi sila sa bayan. So sa totoo lang yun, hiliti lang nila yun, parang himik lang nila yun. Pagka kasi nandyan na sila sa politics, mapupunta na rin sa serbisyo kunwari. Pero hindi talaga taal na gusto nila. Gusto lang nila talagang laruin yung politika. So tuwa sila na mayroon silang sasabakan laro na kakaiba sa basketball. Pero yung intention nila na manalo, yung talagang gusto nila yung manalo sila sa politics. Para sikat sila, ganun lang yun. But for Mendoza, generally, the new athletes who go into politics bear clean records and are motivated to serve. Well, ang ganda sa athletes pumapasok sa politika, may sinseridad sila, hindi sila nambobola, hindi sila kilalang magnanakaw na katulad ng mga typical na politiko na trapo, tanga. Pagkagaling sa sports kasi, at least malinis ang konsensya ng mga yan. Sa mga botante natin, makakasiguro sila na pag binuboto nila yung athlete na pumasok sa politics, at least may element of sinceridad. Walang bahid ng corruption, walang bahid ng bad record na pagnanakaw, wala. So yun ang positibo para sa mga botante natin, yung kilalanin nila yung mga athletes ng basketballista na puro ang puso para magsilbi sa bayan. When it comes to what these athletes can bring to the political table, Al Mendoza has this to say. Well, ang lagi nilang sinasabi, pagka nasa sports ka, kailangan malalayo ka sa drugs. Pero lagi sinasabi ng mga basketballista at mga athletes na sumasabak sa politics, ilalayo sila sa drugs. Ayos naman yun, tama naman yun, kasi para maging successful kang athlete, malayo ka sa drugs, sa alcohol, mga bisyo. Yan ang napakalaking bantay para sa mga athletes na tumatakbo sa eleksyon. Yung may ilayo sa drugs ng mga kabataan. Nila nakikita kong
pinakamalaking political gain na makukuha natin sa mga athletes na pumapasok sa politika. In the end, whether they come from the hard court or any other field, one thing is clear. Our athletes are stepping up, not just to play, but to lead. And we hope that those who are elected have the ability and the integrity to serve with honesty and dedication in their new roles. Reporting for The Scorecard, Erica Christensen Lee, BNC.